So magandang umaga po sa ating lahat at lalo na sa mga tagapagsubaybay sa ating mga video at sa aking mga viewers, sa aking mga subscribers. Magandang umaga po sa ating lahat. So bago po tayo magpatuloy mga par sa ating video reaction, paki-subscribe naman mga par upang palagi po kayo updated sa mga video reaction natin. So ngayon mga par, pag-usapan natin yung pagkahuli kay dating Congressman Saldico mga par. Kasi mismo si Bongbong Marcos, yung presidente natin, ay nag-post na nahuli raw si Saldico. At hanggang ngayon mga par, wala pang opisyal na balita na totoo talagang nahuli si Congressman Saldico mga par. Ano kaya ang totoo? Kasi hanggang ngayon, wala pa. Hindi pa napauwi dito sa Pilipinas si Saldico kung totoo man na siya ay nahuli. At ngayon, naglabas ng video si Attorney Harry Roque Mapar na confirm daw. Hindi natin gawa-gawa lamang Mapar. Mismo si Harry Roque ang nagsabi, ang nagpost ng video na isang fake news daw. Yung paghuli ni Saldico, fake news daw ang pinopost ni Presidente Bongbong Marcos. So, ngayon mapar, panoorin natin yung video na pinopost ni Attorney Harry Roque na hindi daw totoo na nahuli si Saldico. Sa inyong lahat, napakaganda ng gising ko. Napakaganda ng gising ko dahil nakakuha na po ako ng konfirmasyon. Lahat ng sinabi ng Presidente Marcos Jr. Bangag tungkol kay Saldico ay fake news. Kumpirmado po, hindi siya naaresto. Kumpirmado po, hindi nakadetena si Saldi. Kumpirmado po, ligtas si Saldico. So mga Pilipino, mga kababayan, ayan po, for the record, ang ating Presidente ang siyang nagkalat ng fake news. Confirm, confirm, confirm. Pero nais ko rin pag-usapan, bakit ba nagagalak tayo ng fake news yung pagkaka-aresto si Saldico? Hindi ko naman po sinasabi na hero si Saldico ha. Hindi ko po sinasabi na walang pananagutan si Saldico. Darating ang punto na kinakailangan harapin din ni Saldico ang pananagutan. Pero sa ngayon, importante kasi yung siniwalat ni Saldico. Hindi po pwedeng magmilinis ang ating Presidente, Bangag, at sabihin na ang kanyang administrasyon ay sineryoso ang korupsyon dahil si Saldico ang nagbigay testimonya na ang Presidente ang arkitekto ng korupsyon pagdating po sa flood control scam at sa scam ng infrastruktura. Hindi po mabubura na bagamat siguro may pananagutan si Saldico kung hindi siya nagsalita na siya mismo ang nag-deliver ng 25 billion na kupit pa ba yun? Napakalaking kupit naman yung 25 billion na yun na kinurakot kay Marcos Jr. Wala tayo ngayong testigo na naglantad ng ganyang katotohanan. At siyempre, hindi gaya ni Madriaga, kapanipaniwala ba si Saldico? Well, siyempre, unang-una, wala naman pong talagang magdududa na si Saldico ay malapit na malapit. Hindi lang doon kitang baluslos, kundi Bangag Jr. mismo. Bakit? Dahil alam natin na supporter na talagang matindi si Saldico ni Marcos Jr. Nung kampanya ako, tatayong testigo na yung Augusta helicopter na pressurized na merong sariling radar kaya kaya niya lumipad sa ulap, no? Naiwan kaming lahat dahil yung helicopter lang ni Bangag ang merong radar nung kami nagpunta sa saan ba yun? Sa Apayaw ba yun? Yung Kilabertos papunta ng Kalinga, hindi na kami nakasunod dahil siya lang yung may helicopter na may radar at maulap. Yan po, gamit yun. Helicopter yun ni Saldico. At hindi naman kaduda-duda, walang nagdududa na napakalapit niya kay Tambaluslos dahil siya ang na talagang Committee Chairperson. Kaya Chairperson ng Committee on Appropriations. At siyempre, hindi po talaga kaduda-duda na alam ni Saldico kung ano ang mga in-insert ni Marcos Jr. dahil sa chairperson ng Committee on Appropriations sa House. Bakit mas importante pa yung
papel niya sa pagbuo ng budget kaysa sa senador pagdating sa pagtao ng budget. Kasi nga po, lahat ng appropriations dapat magsimula sa Kamara. So waro-waro lang yung mga senador, happy na sila kung collectively meron silang 150 billion na insertion na pagkakakitaan dahil 24 lang sila. Diba? So, wala pong kaduda-duda, may kredibilidad si Zaldico, hindi gaya ni Madriaga na dinidinay ngayon ni VP Sara na So, ayun mga par, malinaw na galing sa bibig ni Attorney Harry Roque na yung pagkahuli kay Zaldico ay isang fake news at hindi totoo. So yan po ang kahalagahan. At hanggang ngayon mga par, marami pang naghihintay Hindi siya siguro kung ano ba, hindi siya siguro kung ano ba ang sakto, totoong nangyari. pero kinakailangan natin ang Kasi gusto ng karamihan na makikita si Zaldico na kung totoong nahuli man. At pati na ang kanyang may bahay at pati na mga kamag-anak ng kanyang may bahay. Bakit? Kasi si Zaldico rin na nagsabi na pati pagkain pinagkakitaan. Diba? Yung smuggling ng agriculture, bigas, asukal, isda, lahat na pinagkakitaan. Yan ang sabi ni Zaldico. Now, yung bang sinabi ni Zaldico may korporasyon, siyempre po, sino makakakorporate? Ayun po, hindi nagsasalita yung Amina, yung dating DPM. Pero yung 100 billion, hindi mailalagay yan na hindi alam ni Amina. Alam po niya yan. Amina, taga-Yumi ka pa naman. Ano ba yan? Nasaan na yung tumong scholar ng bayan? Isiwalat ng katotohanan. O, hindi lang po si Amina makakakorporate yan. Yung maglolo na Persamid, CJ, ulitin ko, ano ka ba? Chief Justice ka. Pag ikaw, tinago ang katotohanan, anong ehemplo, anong mensahe yung pinararating mo sa mga kabataang mga abogado? Okay lang mandarambong, okay lang tagong katotohanan. Samantalang alam naman natin na bilang Chief Justice, talaga ikaw yung naging personification ng katarungan. Kaya magsalita ka na. Ano ba naman yan? Hayaan mong ikaw maalala ng buong Pilipinas na siyang naging tupad sa iyong sinumpaang katungkulan bilang Chief Justice. Isiwalat ang katotohanan at hayaang magkaroon ng katarungan ng sambayan ng Pilipino. Ay bukod pa dyan, siyempre, si Tambaluslos can also corroborate. Wag silang makampante, si Tambaluslos hindi kakanta. Siyempre, kapag nagkaipitan na, save yourself, Tambaluslos. Pero, gaya ng aking advice kay Zaldico, walang kasiguraduhan na wala kayong kahit anong pananagutan. Baka meron naman. So hanggang dito na lang tayo mga par at maraming salamat po sa ating lahat at magandang umaga. So paki-subscribe naman mga par sa ating YouTube channel upang palagi po kayo updated sa mga video reaction natin.